So what's up YouTube? So ano kita unit 131 na Suzuki Swift guys. Simple lang ito. Magpalit lang tayo ng brake pad, front brake pad, since yung kanyang front brake pad is nakita nyo is 1 mil na talaga, no? So wag nyong patagalin pagka umabot na ng ganito 2 mil or 1 mil whatever. That's kailangan na pong palitan. So kahit hindi pa siya nag-activate yung kanyang yung kanyang brake pad wear indicator, totally malapit na siya umabot, no? Yung kanyang brake pad wear indicator, pakita ko sa inyo na malapit na talaga siyang ma-reach yung kanyang maximum na limit. So ito yung kanyang brake pad wear indicator. Inano ko sa flathead screwdriver. Yan. So kunti na lang talaga na para tutunog na ito. Pagka aabot na ito yung kanyang brake pad wear indicator, mag-iingay na yung brake disc sa side, ito sa brake disc, at saka mag-create ng ingay lag ganito. Okay, iingay siya ganyan. Yan po ang palatandaan na kailangan nyo na po magpalit ng brake pads. So titingnan nyo rin yung kanyang brake disc. If it is malalim na yung kain ng brake disc, is kailangan po palitan dalawa, kasi talagang in the first place talagang kailangan sila mag-marriage muna, no? Kaya pero sa na ito ngayon, sa sitwasyon nito ngayon is okay pa naman yung brake disc surface niya or rotor disc niya, so okay pa siya. Hindi pa malalim, wala pang kain masyado, medyo pa tolerable pa yung kanyang ayos pa. So ang gagawin natin is papalitan lang natin ng brake pad, no? Since ang brake pad yung normally bibigay. So ang kailangan lang natin is rewinding tool, tapos kakabitan nyo ng old brake pad dito para magpupush siya going inside yung kanyang piston, brake caliper piston, and then since front brake pad lang papalitan, pwede na yung lang tatanggalin niyo is yung pambaba lang na bolt, which is 14 mil, and then once na may niyo siya, pwede niyo siyang i-up na ganyan, up. So hindi na niyo kailangan sa inyo kung kailangan niyo pang tatanggalin ito, but for me it's unnecessary, no? So habang tayo ay naghihintay, so ganyan lang siya dapat, ganyan lang. Okay, so pagka nagpalit kayo ng brake pad, igawin nyo lang pa ganyan, pataas ganyan. Yung ibang mga model like European model, talagang tatanggalin nyo buo. So panatilihin din nyo yung kanang shimming ng brake pad is intact siya, no? Dito intact on both sides, and then yung kanang floater, ayos pa naman yung floater niya. Okay, so malambot pa naman, so hindi muna natin tatanggalin, kasi pagka nag stuck ito, maring tatanggalin niyo at saka lagyan nyo ng grasa. But for this moment ayos pa naman yung kanyang play, so no need. Okay, so may mga nagtatanong pala sa atin na bakit daw pagka nagprepreno sila mayroong vibration, no? So ang cause po niyan guys, yung pagka nag apply kayo ng brake high speed, tapos
apakan nyo yung brake, mayroong vibration sa steering, yan po ang palatandaan na yung inyong rotor disc or brake disc, front brake disc is warping na po. Warping, ibig sabihin yung kanyang surface niya dito is hindi na po balanse, no? Meron na pong rhythm na ganun, parang wire na na hindi na balanse. So warping, yan po ang warping, lalo na pagka uneven ang dito. So yan po ang mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng vibration yung manubila sa tuwing apply kayo ng brake, dahil yan po ang cause ng warping ng rotor disc, warping or bingkong sa Tagalog. So worst scenario po ay papalitan nyo both sides, like brake disc and brake pad. Okay, so yan po ang kadahilanan sa mga vibration pagka nag-apply kayo ng brake. So and then this one is still good because this surface, as you can see, is a balance or level, no, or makinis pa naman siya, at saka wala pang kain dito. It's not big lift yet, so it's not it's still good. So that's the cost of the vibration. It's also about the quality issue, guys, the quality of the brand or brake disc. So yun po. So when you're having vibration, you may have to change the rotor disc and the brake pad. Ayaw, akin na. Oh, Ito yung bago. ito yung bago. Oh, Ito yung luma. Asan na yung pares niya? yung luma. Yung pares niya. Okay. Sige, sige. So yan po ang ating alright. So thank you very much. So again, if you are running through like 100 kilometer per hour or 50 kilometer per hour, more or less, and then when you apply the brake pedal, or when you press the brake pedal and then the steering, you got a vibration, bad vibration on the steering. When you apply the brake, this is the worst scenario is you have the bad rotor disc or brake disc. So you have to change the front pads and brake disc if you have the bad vibration on the steering. Thank you.